At hanggat may sasagot, sir, magtutuloy-tuloy po itong palitan, no, ng batuhan ng kung sino ang tama at kung sino ang mali. No? Kung talagang pinaiiwas ninyo si Dave sa social media para hindi siya pag-usapan, yun po yung the best. Dahil sa dami ng post ni Sir Stephen Montialto, no, hindi ko po kakayaning i-content ng isang content lang, no, kasi medyo mahaba-haba rin yung aking pinapaliwanag at aking mga opinion. So, kaya mahahati siya. So, ito po yung iba pang mga post niya na gusto ko rin bigyan ng sarili kong reaction. Inuulit ko, Sir Stephen, ako po ay walang sama ng loob sa inyo. Ako lang po ay nagpapaliwanag base sa aking nangunawaan at base sa akin, yun yung po ang tama. Ngayon, kung hindi nyo pa magugustuhan yung aking mga paliwanag, you are free, no, to come to my live stream and ipaliwanag nyo po rin doon, no. Hindi po ako naghahanap ng atensyon ninyo. Ang sa akin lang, kung mayroon man po kayong hindi nagustuhan sa sinabi ko, masasagot nyo po yan, or masasagot ko po yan, or malilinawan nyo po yan sa live stream ko, no. Or kung hindi man, sige, you're free na mag-comment sa aking comment section, no. Inuulit ko, kaya po ako nangangatwiran, no, in behalf of Manalastas, kasi yun po ang aking pagkakaunawa. Yun po para sa akin ay tama, no? Bilang magulang po, sir, hindi po sa pagiging vlogger, no, bilang isang magulang din na may mga anak, no, disiplina po kasi ang tawag sa ginagawa doon, hindi po pangungunsinte, no. So, ngayon na po, bahala mag-isip kung tinginin nyo, isa rin akong bayarang vlogger ni, ni Ramil. Pero kung ako po ay magpapabayad, mahal po ang presyo ko. Hindi po kakayanin ni Ramil, no? So, if you know what I mean. Sir. So, ito po, yung iba pang mga naging post ni Mr. Stephen Montialto na bibigyan ko po ng aking reaction. At kung bago pala po kayo sa aking channel, please welcome and subscribe to my channel at pakihit po ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Okay? Issue lang po tayo, walang personalan, at matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Same with you, Sir Stephen, no? Mag-fact check po kayo. And magagawa nyo po yan through throwback. Balikan nyo po yung mga video ni Ramil. And kayo po, mag-self-assessment din po kayo sa kung ano ba yung mga sinasabi namin or sinasabi ko po. Okay, inuulit ko, wala pa akong sama ng loob sa inyo. Ang sa akin lang, dun tayo sa katotohanan, no? Yung totoo pong nangyari. At ang totoo pong nangyari, kinuha nyo si Dave dahil gusto ninyo pasakitan si Ramil, no? At kinuha ninyo si Dave dahil gusto ninyong konsintihin. Nandiyan ano po yung maraming katibayan. Unang-una na po doon, hindi nyo pinigil si Dave sa pagsasabing siya ay content lamang ni Ramil for 5 years. Napakalaki po nun. Napakalaking sampal po yun sa mga taong nag-alaga sa inyong inaanak. Okay? So, napaka-ungrateful po ng inyong inaanak. Those 5 years, no? At tayong lahat po naging saksi sa lahat ng mga naging content ni Ramil. Naka-vlog po lahat dyan. Kaya nga alam na alam ninyo yung buhay ni Dave, eh. Di po ba? At ni Ramil. Okay? So ito po yung gusto kong bigyan ng reaction naman sa ilan pang mga naging post nitong si Mr. Stephen Montialto. Ito. Dito natin simulan, no? 8 hours ago or 9. Kung mababa na ang views, gagawan nyo yan. 4 na buwan pinulutan ninyo si Dave. Grabe, kahit kay Rapi Tulpo, baka mapahiya pa kayo. Hayaan mo na ang lahat ng ito. May 2 mata sa taas lang. Sa taas laging nakakaalam. Bumaba ang views ni Ramil. Okay? Noon pa rin naman, di ba? Mababa naman talaga ang views ni Ramil, eh. Di ba? Kahit nandiyaraan naman si Dave, hindi naman lahat ng kinontent ni Ramil mataas or okay ang views, eh. No? At ano ngayon, sir, kung mababa ang views ni Ramil unang-una para sabihin ninyo na binalikan niya si Dave? Hindi naman si Dave yung binalikan niya, eh. Diba yung mga taong humingi ng tulong like Martin, yung kay Telma mayroon siyang gustong linawin,
Di po ba? Tsaka ano ngayon? No, sige, pumunta po tayo doon sa inyong sinasabi na kaya binalikan, no? Kaya pinag-i-interview yung mga tao ngayon. No? Vlogger po kasi siya eh. Di po ba? O sige, sabihin natin yung kay Telma. Kasi yung kay Martin, obvious yung reason eh. Dahil sila yung lumapit. Di ba? Sige, yung kay Telma. Ano po kasi yung mga sinabi ni Telma? Dahil kahit ako, no? Ganun yung sinabi mo sa akin. Kailangan kitang makausap. Kailangan linawin natin yan. Dahil sinisira mo ako. Pag ako sinira mo, sinong apektado? Yung iba pang batang mga inaalagaan ko. Credibility ko yung kine-question ninyo. So I need to defend my credibility because I need to protect yung mga tao pa or yung mga bata pang nasa poder ko. Dahil kapag yung mga taong sumusuporta sa mga batang yun, mawala ng tiwala sa akin, sino ang magdudusa? Di po ba? Tama ba ako, sir? Paanong 4 na buwan na pinulutan? Sumasagot lang po ang manalastas, no? Ngayon, kung may mga vlogger man na katulad ko na pumanig kanila Ramil, dahil yun yung tama. Yun yung totoo. Di po ba? Kung noong kinuha ninyo si Dave ay pinatahimik ninyo, hindi nyo pinagsalita ng kung anong-ano, no? Kung sinasabi nyo nagsosorry talaga si Dave, bakit hinayaan ninyong magsalita na nakakainsulto? Sabihin na 5 taon siyang ginawang content. Kayo, sir, mag-alaga kayo, inalagaan nyo ng buong puso, tinuring yung tunay na anak, tapos ganun yung maririnig nyo. Hindi po ba kayo, sir, masasaktan? No? Okay, sa aming mga vlogger, sabihin mo na for content yung reason nun eh. Pero out of that reason, tama po ba yung sinasabi namin? Ako po, personally, may mali po ba sa sinasabi ko? Mali ba yung makapagsalita ako na napaka-ungrateful ni Dave dahil for 5 years, sinasabi niya na content lang siya, na minaltrato siya? Bakit ka umabot ng 5 taon kung minamaltrato ka? Kasi kung may tatakbuhan ka man o wala, kung minamaltrato ka, bakit ka magtitiis doon? Di uuwi na lang ako sa nanay ko. No? Hindi ako mamaltratuhin doon. Magagawa ko pa yung gusto ko. Pero bakit hindi niya ginawa? Di po ba? At meron pong video na at the age of 18, kung gusto nang umalis ni Dave sa poder ni Ramil, pababayaan siya. Di po ba? Baka hindi nyo rin po napanood yun. Yung pagpupulutan sa kanya, napulutan si Dave, por sabihin siyang sinasabi mong for 4 months, no? Dahil na rin po sa mga ginagawa ninyong pag-aalaw sa kanya na magsalita ng mali. Di po ba? Yung pagpunta lang po sa Manalastas para bawiin yung mga gamit niya, bakit hindi nyo po maisuggest na pumunta na lang para kunin? Natatakot kayo na baka kung anong gawin ng Manalastas sa kanila doon, hindi magdala kayo ng mga security, di ba? Meron na, according kay Daisy, di ba? Mayroong nagba-bodyguard kay Dave. Dalhin niyo. Di ba? Kung gusto niyo pong matapos yung kwento na to, kunin niyo yung mga dapat niyong kunin doon kay Ramil. No? Hindi po yung idadaan ninyo sa puro pagbablog din, pagpaparinig. Di po ba? Pansinin nyo po, pinupulutan si Dave for 4 months because of your actions. Actions ni Dave. No? Ng mga vlogger din niya. Normal po sa mga vlogger, no, na i-content yung mga ganyan, lalo nagba-viral. Totoo po yan. No? Yan po talaga ang trabaho ng mga vloggers. No? But tingnan nyo po yung sustansya nung sinasabi ng vlogger. I myself, no? I can say na kinukontent ko si Dave, but doon ako sa totoo. Never po ako nag-imbento ng kwento at lahat po ng sinasabi ko ay nakabase sa mga video, no, na aking nakikita, napapanood at doon sa mga latest
na ginagawang content ng mga manalastas, and I've seen them, although wala pang 8 oras or 8 oras lang. At least magkaka-idea ka, sir, sa kung anong ugali meron yung mga taong yan. Di po ba, sir? Kung mababa man ang views ng mga manalastas, it doesn't mean na kailangan nilang gamitin si Dave. No? I mean, ng channel ni Tekram. Kung mababa man ang views ng channel ni Tekram, it doesn't mean na kailangan niyang i-content uli si Dave para lang nakita niyo naman yung mga sponsor niya, di ba? Ang dami niyang mga sponsor ngayon na malalaki. Oh. Huwag niyo po laging ididikdik na dahil mababa yung views. No? Huwag niyo pong sasabihin na mababa ang views. Dahil normal na nangyayari yan sa mga vlogger. No? Kahit hindi pa si Dave or si Dave pa yung content nila. Okay? Next. Ito. Teka. Daming post ni Sir Stephen, no? Ayan. Kapag paninira na, bakit pa natin panunuorin? Kung sa mga anak natin, ginawa yung pangbubuli nila. Masakit sa akin. Inaanak ko si Kuya Biel or Dave, kaya ipaglalaban ko siya sa abot ng aking makakaya. Kaya hanggang makakaya, nininong lalaban ako para sa kinabukasan ng bata. Mahina na siguro yung views. Sino ba ang tatangkilik ng kabaluktutan na nararanasan natin sa 5 taon hanggang ngayon? Nag-hire ng mga walang alam sa buhay ni Kuya. Tapos, makapagmura, akala mo pagmamay-ari nila ang buhay ng tao. Well, maybe Stephen is pertaining to other vloggers because ako naman out of expression kaya ako namumura. No? And sometimes, kasi nakakapikon ko minsan yung ibang sinasabi, but I'm not that palamura. No? I can say to myself, no, Sir Stephen, panoorin mo yung mga video ko para maliwanagan ka, sir. No? Kaya mga malakas ang loob kong reaction ng itong mga sinasabi ninyo din. I'm not that kind. No? Okay? Hindi ko po sinisiraan yung kapwa ko vlogger. Style nila yon. Okay? Now, dito, binanggit mo na naman na mahina na siguro ang views. Sino ba ang tatangkilik kung kabalaktutan na nararanasan na natin sa 5 taon hanggang ngayon? Nag-hire pa ng mga walang alam sa buhay. Sir, alam mo, pag pinanood mo simula doon sa umpisa, pagkakita kay Dave, no, hanggang sa lumaya si Dave, imposibleng hindi mo pa malaman kung paano Renato Oh, ngayon yung behind the scene, inaamin naman ni Ramil, pinalo. 'Di ba? Oh, 2 months na hindi sila nagkibuan. Oh, maraming sinabi si Ramil, umaamin siya. Oh, ano pa? Ang gusto ninyong malaman. Ano pa yung hindi namin alam? Di ba, sir? Lagi yung sinasabi na humina yung views. Ay, bakit yung mga vlogger ninyo hindi rin tumataas yung views? Kung talagang ang dahilan ng pagtaas ng views ni Ramil is si Dave. Oh, bakit hanggang ngayon? Ako, sir, example na ako, bago akong salta dito sa community na to. Isa ako sa bagong salta, isa ako sa nakisawsaw. O bakit ako, sir, inabot ka na yung subscriber ko yan? Bago ako dito sa community na to, Tapos, against kay Dave, yung sinasabi ko. Bakit ako nagpo-progress yung channel ko? Tapos yung mga vlogger mo na nanduroon na yung sikat ninyong inaanak, anong nangyayari? Hindi, sir, sa nang-iinsulto ko, Yun po yung realidad, Humina. Sige, given, humina yung channel ni Ramil.
Ay bakit yung channel ng mga vloggers mo hindi umaangat? Di ba? Kasi pinapalabas ninyong reason ng dahil kay Dave kaya matataas yung views ni Ramil. Oh. Ay bakit ngayon nasa inyo na si Dave? Bakit hindi tumataas yung views ng mga vloggers nyo? Bakit hindi nadadagdagan yung mga vloggers nyo? Simpleng tanong lang yun, sir. At gaano kahina ba yung sinasabi niyong paghina ng views ni Ramil? Di po ba? Huwag niyo pong ibigay ng iba yung credit dyan sa inyong inaanak. No? Dahil bago pa nakita ni Ramil si Dave, nagbablog na siya at may mga viral na siya at may matataas na siyang views. Katulad po ng sinasabi ko, hindi laging mataas ang views ng mga vloggers. Depende sa content niya, depende sa availability ng mga nanunood. No? Ganon yun, sir. Kaya huwag niyong pag-initan. Yung paghina ng views ni Ramil. Humina man ang views ni Ramil, no? Masipag naman po silang mag-upload. Oh, matagal na sir kayo dito sa community na to. Bakit parang nakakalimutan nyo yan? Or kinakalimutan nyo just to defend ang inaanak ninyo? Sa mga nagmumurang vloggers, style nila yon. At tignan ninyo kung may sustansya yung sinasabi. Bakit kayo pa-apekto? In the first place, alam ninyo, kayo na laging nagsasabi for content, for views, no? Binayaran. Oh, yan yung mga bukang bibig ninyo, di ba? Bakit kayo pa-apekto? Bakit sasama ang loob ninyo? Totoo ba? May ebidensya ba kayo na binayaran? Totoo ba na yung mga sinasabi ng mga vloggers na yon ay kasinungalingan or katotohanan? Ngayon, kung alam ninyong nagsisinungaling, bakit kayo pa-apekto? Di ba? Sa social media, hindi po all goods. No? Let's face the reality. No? Na hindi po lahat ng nagva-vlog ay sumusunod sa guideline ni YouTube. Karamihan nga eh. No? Sinusuway yung guidelines ni YouTube para kumita. Para manira. Pero nasa sa atin na po yun. No? Kung tayo ay maniniwala o hindi. Kung iniiwas nyo si Dave sa social media, umiwas po kayong lahat. No? Kung yun po ang gusto ninyo. Huwag kayong mag-vlog, huwag kayong mag-post, manahimik po kayong lahat. Sigurado tatahimik yan. As long as mayroong nag-iingay sa inyo, hindi po matitigil ito. Yun po yung totoo. No? May sasagot at sasagot. At hanggat may sasagot, sir, magtutuloy-tuloy po itong palitan, no, ng batuhan ng kung sino ang tama at kung sino ang mali. No? Kung talagang pinaiiwas ninyo si Dave sa social media para hindi siya pag-usapan, yun po yung the best. Kasi katulad niyan, may nasabi si Martin, sasabihin nyo sinisiraan si Dave. So, of course, may sasagot po doon. Di ba? Kung alam nyo naman po na walang katotohanan yung sinasabi ni Martin at paninira lang yon, why are you going to react? Katulad po nito, nag-react kayo, so it's normal for us, for me, no, bilang isang vlogger, na nagsasabi lang naman nung saloobin ko, ng opinion ko, no, na hindi po ako naninira. Yung totoo lang po yung sinasabi ko. No? So, tuloy-tuloy po to. Kung content ang habol, of course, part of it talaga, yung content, magka-content kami. Pero paano po ako gumagawa ng content ko? Ako ba'y naninira? Ako ba'y nagmumura? Ako ba'y gumagawa ng kwento? Hindi po ba? So, doon nyo po titignan. Ngayon, kung may mga vloggers na gumagawa doon, yun po yung style nila. And kahit po kayo, hindi nyo po sila mapipigilan. No? So, nasa sa inyo po yun. Paniniwalaan ninyo or iiwas kayo. Or sasagot kayo. So, ganun po yun, sir, no? So, wag nyo pong masamahin, no? Ako po ay nagpapaliwanag lamang base sa aking naunawaan at naintindihan. Ngayon, kung kayo po ay sumasalungat sa aking mga nasabi,
leave your comment at my comment section or pumasok kayo sa live stream ko, and I'm very much willing to answer whatever question you will throw to me, no, with regards dito sa aking mga ginagawang content. Okay? Kaya ko pong panindigan yan at masasagot ko po yan. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako taong bastos. Pumasok po kayo sa live stream ko, tatratuhin ko po kayong tao. Hindi po namin kayo babastusin. No? Yun po yun. At kung may magbabastos sa inyo, ako po mismo ang mag-hide. No? Ako po mismo ang mag-hide doon sa mambabastos sa inyo. So, Sir Steven, no, I invite you on my live stream. Pwede po kayong sumagot doon. No? Basta po makataong tanong din lang, ha? Kasi kung kayo mismo ang mambabastos, sorry po. No? Sorry po. Kayo po hindi ko patatagalin sa live stream ko. Okay? So, yun lang po. At issue lang po tayo, ha? Walang personalan. At matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.